Noong panahon ng administrasyon ni Rodrigo Duterte, ang isang pangunahing layunin ng kaniyang kampanya laban sa droga ay ang tanggalin ang mga pangunahing tauhan sa iligal na industriya ng droga. Kasama sa mga kilalang operasyon na ito ay ang mga raid at pag-aresto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang ang mga mataas na ranggo sa drug syndicates at mga kilalang personalidad na sangkot sa drug trafficking. Maraming mga suspect ang nahuli sa mga operasyong iyon at ilan sa kanila ay gumamit ng mga peking negosyo na itinayo upang itago ang kanilang illegal na aktibidad. Ang iba ay nagbigay ng suhol sa mga otoridad sa pag-asang makakaapekto iyon sa kanilang kaso. Samantalang ang iba naman ay umaasang ang kanilang mga koneksyon at impluwensya ay makakaalis o makakapagbura ng kanilang mga nagawang pagkakamali o kasalanan. Mga minamahal na kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, sa parehong paraan, maraming tao ang namumuhay na tila nananatili na maitatago nila ang kanilang kasalanan sa mata ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga mabubuting gawa. Maaaring iniisip nila na ang mga mabubuting gawa o ang pagtatangkang itago ang kanilang kasalanan ay sapat na upang kanilang maitago ang kanilang tunay na kalagayan sa harapan ng ating banal na Diyos. Gayunpaman, tulad ng sa mga kasong ito, ang tunay na katarungan ng Diyos ay hindi natatabunan ng mga pandaraya o mabuting gawa. Ang Diyos ay hindi nasisilo ng pandaraya. Sa halip, ang kanyang katarungan ay maghuhusga ng tapat at makatarungan na sa huli ang lahat ng pagtatangkang magligtas sa sarili sa pamamagitan ng mabubuting gawa ay walang kabuluhan, ay walang saysay kung hindi ito nakabase, kung hindi ito nakaayon sa katarungan o sa katuwiran ng ating Diyos. Ngayong umaga, ipinapaalala sa atin na walang sino man sa atin ang makakatakas sa hatol ng Diyos, makakatakas sa hustisya ng Diyos, na sa kabila ng ating mga pagsusumikap, hindi natin kayang masatisfy o mabigyang kasiyahan ang puot ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Kaya ang tanong sa ating pag-aaral ngayong umaga, paano natin maliligtas ang ating sarili kung hindi nga natin kayang masatisfy ang puot o ang galit ng Diyos? Ang tanong din na, ano ang solusyon? Tingnan natin ang katuruan ngayon ng Heidelberg Catechism, partikular ang mga tanong at sagot sa Lord's Day 5 mula question and answer 12
hanggang 15. At ang ating gagamiting scripture reference ay nasa 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 7. At dito makikita natin, mga kapatid, ang tunay na sagot sa tanong kung paano natin mahahanap ang kaligtasan sa matuwid na kahatulan ng Diyos. Kung kayo may kopya ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 5, question and answer 12, 13, 14, and 15. Ganito ang sabi, kaya nga, sa pamamagitan ng matuwid na kahatulan ng Diyos, marapat lamang sa atin ang pansamantala at walang hanggang kaparusahan. Wala bang ibang paraan upang matakasan ang kaparusahang ito at muling maibalik sa kabutihan? Ang sagot, ang katarungan ng Diyos ay kailangang mabigyan ng ganap na kasiyahan. Kaya naman ito ay kailangan nating mabigyan ng ganap na kasiyahan. At sa pamamagitan man ng ating mga sarili o sa pamamagitan ng iba. Tanong 13, sa ganang atin, magagawa ba natin ang kasiyahang ito? Sagot, hindi sa anumang paraan. Sa halip na daragdagan pa natin ang ating pagkakautang araw-araw. Tanong 14, mayroon ba ni isang nilalang lamang saan man na makapagbibigay ng kasiyahan para sa atin? Sagot, wala. Sapagkat una, hindi parurusahan ng Diyos ang anumang nilalang para sa kasalanang nagawa ng tao. At karagdagan pa rito, walang nilalang lamang ang makayanang pasanin ang walang hanggang puot ng Diyos laban sa kasalanan, upang mailigtas naman ang iba mula rito. Tanong 15, sa makatuwid, anong uri ng tagapamagitan at tagapagligtas ang dapat nating hanapin? Sagot, isang ang tunay na tao at ganap na matuwid, at gayon may hindi na makapangyarihan, higit na makapangyarihan kaysa lahat ng mga nilalang. Sa makatuwid, isa ring tunay na Diyos. Ngayon bilang reference o ang pinagbasihan ng ating confession, dito tayo sa salita ng Diyos sa 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 7 ang ating babasahin. Una sa lahat ay isinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan, at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. Patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan upang tayo mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat, na siyang patutuo sa tamang panahon. Para dito'y itinalaga ako na isang mangangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling. Guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. At narito ang ipinagkaloob na paksa ng ating Diyos, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng ganap na tagapagligtas. At sa ilalim niyan ay ating susuriin ang 2 punto. Una, ang ating kawalan ng kakayahan sa pagbigay kasiyahan. Ulitin ko, ang ating kawalan ng kakayahan sa pagbigay kasiyahan. At ang pangalawang punto, ang pangangailangan ng isang ganap at makapangyarihang tagapagligtas. Tunghayan natin ang una, ang ating kawalan ng kakayahan sa pagbigay kasiyahan. Ang katuruan ng Heidelberg Catechism para sa atin na mga mananampalataya at sa atin rito sa iglesia na nanghahawakan sa mga Reformed Confessions, Heidelberg Catechism ay napakalinaw. At sa sagot
13, pinapakita sa atin, hindi sa anumang paraan, sa halip na daragdagan pa natin ang ating pagkakautang araw-araw. Ito ay nagpapakita, ito ay nagpapahayag sa atin ng malalim na katotohanan na sa bawat oras, na sa bawat araw na tayo ay nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, ang ating mga pagkakautang sa Diyos ay hindi lamang hindi nababawasan, sa halip, ito ay patuloy na nadaragdagan. Ito'y patuloy na lumalaki. Bakit? Dahil hindi natin maaabot. Hindi maaabot ng ating mga mabubuting gawa. Sinabi nga natin na sinasabi ng salita ng Diyos na even maging ang ating mga mabubuting gawa ay mayroong bahid ng kasalanan. Hindi maaabot ng ating mga mabubuting gawa upang ang puot o ang galit ng Diyos ay mapawi dahil sa ating mga kasalanan. Parang naglalagay tayo ng band-aid sa isang sugat na nangangailangan ng isang major surgery. Yun ay walang bisa o walang epekto. Ang band-aid ay magagamit mo lamang para sa mga maliliit na sugat na madaling gamitin o gamutin. Ngunit hindi nito matutugunan ang pangangailangan para sa isang masusing operasyon. Ngayon, mayroong lumitaw na aral, ito ang Pelagianism. Ang Pelagianism ay isang maling aral na nag-aangkin na ang tao ay may kakayahang makamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap o mabubuting gawa. Ang ganitong pananaw ay tumututol sa doktrina ng original sin na ating tinalakay ng mga nakaraang pag-aaral. Original sin at sa pangangailangan ng malaking biyaya ng ating Diyos. Ang Pelagianism ay hindi tumutugma sa mga itinuturo ng kasulatan o ng Biblia at dito sa ating catechism. At sa salita ng Diyos, sinasabi sa atin ng Romans 3 verse 23, na ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At gayon din sa Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. Ang sinasabi roon ay sa biyaya, tayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. At ayon sa Heidelberg Catechism, ang ating utang o ang ating pagkakautang sa Diyos ay patuloy na lumalaki dahil ang ating mga gawa ay hindi kayang magbigay ng tunay na kasiyahan sa harapan ng Diyos. Minsan, iniisip natin, mga kapatid, na ang magbigay ng offerings, nandyan ang general, nandyan ang mga special collection, yung ating pagdalo sa iglesia tuwing araw ng Panginoon, iniisip natin, ligtas na tayo. Idagdag pa rito ang kaisipang dala ng maling aral ng Arminianism, na dahil nagtaas tayo ng kamay, sumunod
tayo sa panalangin ng pagtanggap kay Kristo, yung tinatawag na sinner's prayer, na tinanggap mo si Kristo sa iyong puso, tapos lumapit ka sa altar at kiklaim mo na ikaw ay tiyak na binigyan ng kaligtasan. Parang naniniwala tayo na ang mga ganitong gawa ay sapat na para makuha o para matanggap natin ang biyaya ng Diyos o ang pabor ng Diyos at makamit natin ang kaligtasan. Ngunit, iniisip ba natin na ang Diyos na lumikha ng lahat at nakakakita ng bawat lihim ng ating puso ay maaari nating madaya o maaari nating malinlang sa ganitong mga gawa o paraan? Ang ganitong pananaw, mga kapatid, ay nagpapakita ng maling paniniwala na ang kaligtasan ay makakamtan o makakamit sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay makatarungan. Hindi natin siya maaaring madaya o lokohin. Hindi natin mabibili ang Diyos. Hindi mabibili ang Diyos ng mga mabubuting gawa o simpleng pagkakawang gawa. Ang tunay, listen, ang tunay na hinihingi niya ay ang kanyang biyaya na kanyang ibinigay. Ulitin ko, ang tunay na hinihingi niya ay ang biyaya na kanyang ibinigay. Kaya sa ating pangalawang punto, ang pangangailangan ng isang ganap at makapangyarihang tagapagligtas. At ngayon, alam na natin o naunawaan natin na ang ating sariling kakayahan ay hindi sapat upang iligtas tayo mula sa kahatulan ng Diyos. Kaya kailangan natin ng isang tagapamagitan, isang nilalang na makakapagbigay ng kasiyahan sa Diyos at siyang makapagbibigay sa atin ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkakautang, sa lahat ng ating mga kasalanan. Ngunit ang tanong, sino ang maaaring maging tagapamagitan? Yan ang tanong. Maaaring iniisip natin, hindi ba't mas maganda kung may isang taong mabait at banal na gagawa nito para sa atin? O baka iniisip mo ay si Superman o kung sino mang superhero ang makakagawa nito. Ngunit sinasabi sa atin ngayon ng Heidelberg Catechism, ang sagot ay wala. Ang sagot ay wala. Bakit? Sapagkat tinutukoy sa Lord's Day 5, tanong 14. Sabi roon, mayroon ba ni isang nilalang lamang saan man na makapagbibigay ng kasiyahan para sa atin? Ang sagot 15 ay wala. Kahit ang pinakamabait, kahit pa ang pinakabanal na tao sa buong mundo, at kahit ang iniisip mong superhero, sino man yon, ay walang kakayahan upang magpasan ng puot o galit ng Diyos. Ang katarungan ng Diyos ay nangangailangan ng ganap
na kasiyahan na hindi kayang ibigay ng sinuman. At kung sinuman ang nag-iisip na maaari itong gawin ng isang tao lamang, siya'y nananaginip ng gising. Hindi lamang ito isang katarungan ng personal na kakayahan, ito rin ay isang pagtutuwid sa maling katuruan o sa maling aral ng Arianism. Ang Arianism na nagtuturo na si Kristo ay hindi tunay na Diyos, kundi isang nilalang lamang na mas mababa kaysa sa Diyos Ama. Sila ay nagkakamali sa divine nature ng ating Panginoong Hesukristo. Ang doktrinang ito ay salungat sa maliwanag na itinuturo ng kasulatan, sa maliwanag na tinuturo ng Heidelberg Catechism. At ayon sa ating confession sa Lord's Day 5, kinakailangan natin ng tagapamagitan na hindi lamang tao, kundi tunay na Diyos at tunay na tao. Iyon ang ating kailangan upang mabigyan ng kasiyahan ang puot ng Diyos, ang katuruan ng Diyos. Listen, ang katarungan ng Diyos ay higit pa sa anumang kayang tiisin ng sinuman. Higit pa sa kayang tiisin ng sinuman. Kaya ang tanging makakagawa nito ay ang isang ganap at makapangyarihang tagapagligtas. Iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi ng salita ng Diyos sa 1 Timothy, kung ating babalikan sa 1 Timothy chapter 2, verse 5 to 6, sabi roon, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat, na siyang patotoo sa tamang panahon. Dito ipinapaalala yan sa atin ni Apostol Pablo, na ang mga talatang ito ay malinaw na nagtuturo na si Kristo lamang ang makapagbibigay ng kasiyahan sa hustisya o sa katarungan ng Diyos. Dahil siya lamang ang may kakayahang maging tagapamagitan. Hindi lamang siya tunay na tao, kundi siya rin ay tunay na Diyos. Ang tanging may kapangyarihan na magbigay ng kapatawaran at kaligtasan para sa atin ay si Hesukristo. Siyang ating tagapamagitan. Na sa ganitong paraan, mga kapatid, si Kristo ang kaganapan ng lahat ng kinakailangan para sa ating kaligtasan. Hindi sa gawa mo kundi sa gawa ni Kristo. Hindi sa iyong katuwiran, kundi sa katuwiran ni Kristo na ipinagkaloob niya sa iyo. Siya lamang ang nag-iisang daan patungo sa Diyos. Nag-iisang daan upang tayo, sabi ng Catechism, ano sabi doon? Si Kristo, si Jesus, ang tanging daan, sabi ng Catechism, upang tayo'y maibalik sa kabutihan ng Diyos. May magandang sinabi si John Owen sa kanyang libro na The Death in the Death of Christ.
Sinabi niya, and I quote, Christ alone is able to make satisfaction, being both God and man. His sacrifice is more than sufficient to pay for our sins. He alone is the worthy mediator who gave His life for us. Kaya sa lahat ng nag-aakalang sinasabi mo na kaya ko to, basta ang paniniwala ko, gagawin ko ang mabuti. Gagawa ko ng mabuti para ako'y maligtas. At ako'y naniniwala na sa paggawa ko ng mabuti, iyon ay sapat na. Nagkakamali ka. Ang ganitong pananaw ay para kang nagsasabing kaya mong patayin ang naglalagablab na apoy sa kagubatan sa pamamagitan ng isang basong tubig. Ang totoo, gaano man karami ang ating mabubuting gawa, hindi nito kayang alisin ang malalim na bakas ng kasalanan sa ating kaluluwa. Hindi ito simpleng dumi na pwede mong punasan o pwede mong kuskusin o tanggalin ng sarili mong pagsusumikap o sa pamamagitan ng iyong mabubuting mga gawa. Ito'y sugat na sobrang lalim na tanging ang dugo lamang ni Kristo ang makakagamot. Dugo lamang ni Kristo ang makakapaglinis sa iyong kaluluwa, sa ating mga kaluluwa. Si Kristo ang tanging tagapamagitan na may kakayahang magbigay ng ganap na kasiyahan sa harapan ng Diyos. Siya ang isang tagapamagitan na kinakailangan natin dahil siya lamang ang may kapangyarihan na mag-alis ng ating mga kasalanan at magbigay para sa atin ng kapatawaran. Ang kaniyang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo ay nagbigay sa atin ng sapat na kabayaran para sa ating mga pagkakasala, para sa ating mga maraming kasalanan, para sa ating mga pagkakautang. At sa kanyang pagkamatay, tinanggap niya ang puot ng Diyos upang ating makamtan ang biyaya ng kaligtasan. Walang tagapamagitan na maaaring makapantay kay Jesucristo. Walang makakapantay kay Kristo sa pagbibigay ng kaligtasan sa atin. Ang Diyos ang nagtakda ng tanging daan patungo sa Kanya. At iyon ay sa pamamagitan ng Kanyang kaisa-isang anak. Iyon ay sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na Kanyang ipinagkaloob. At iyon ay si Kristo lamang. Ayon sa John chapter 14, verse 6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi ni Kristo, sabi ni Jesus. Ang Diyos ang nagtakda ng eksklusibong daan para sa kaligtasan. Wala nang ibang way eh. Walang ibang way. Wala sa kanino man, kundi na kay Kristo lamang. At again, ang Diyos ay nagtakda ng eksklusibong daan
para sa kaligtasan. Anong sabi ng Acts chapter 4, verse 12? Na walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay ang silong ng langit o sa ilalim ng langit na napakaganda ng sumunod na word, na ibinigay. Binigay ng Diyos sa atin para sa ating ikaliligtas. Si Kristo, mga kapatid, ang nag-iisang tagapamagitan na kapwa Diyos at tao. At siya lamang ang tanging paraan na itinakda ng Diyos para sa ating kaligtasan at ang pagsampalataya kay Kristo. Tandaan natin, ay hindi nagsimula o nagmula sa ating sariling lakas o sa ating desisyon, kundi ito ay tugon sa tawag ng Ebanghelyo, yung tinatawag na call of the gospel. Yung call ay utos mula sa Diyos. Ang biyaya ng Diyos ang nagbigay sa atin ng kakayahan na manampalataya kay Hesus Kristo na siyang ating tapat at tagapamagitan. Kung iniisip mo na maaari mong makamit ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong sariling lakas o sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa, iyon ay maghahatid sa iyo sa kapahamakan. Iyon ay maghahatid sa iyo sa kapahamakan sa lugar ng impyerno. Hindi ito nakasalalay sa iyong desisyon. Hindi ito nakasalalay sa iyong kakayahan, kundi ito'y nakasalalay sa soberanong biyaya ng Diyos na ipinagkaloob niya sa kaniyang mga pinili, na ipinagkaloob niya sa kaniyang mga tupa, sa kaniyang mga hinirang. Anong sabi ng Romans 9? Dito ako magtatapos. Romans 9 verse 15 to 16, ang sabi roon, ako'y maaawa sa aking kinaaawaan, at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Verse 16, kaya ito ay hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Diyos. Amen. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, Ikaw na siyang aming soberanong Diyos na humirang sa amin, na bago pa maitatag ang sanlibutan ito, kami iyong tinawag, kami iyong pinili sa kaligtasan. Sa pamamagitan ng kaparaanan ng iyong biyaya, ang pangangaral, kami nakatugon ng may pananampalataya sa iyong kaisa-isang anak na si Hesus Kristo. Pagyamanin mo, O Diyos, ang mga salitang ito na aming narinig, at ito naway magdulot pa sa amin ng higit o lalo pang pagpapasalamat sa iyo, na ikaw ay aming ibigin ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip namin, at aming ibigin ang aming kapwa, na gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulungan mo kami, O Diyos, na makapamuhay ng may kabanalan sa iyong harapan. Mahalaga ang mga mabubuting gawa, dahil ito'y resulta ng aming tunay na pananampalataya kay Kristo.
na siyang aming tagapamagitan. Nag-iisang tagapamagitan. Siya na tunay na Diyos at tunay na tao. Tingin mo ang aming panalangin, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.